sariwang-sariwa pa rin daw sa alaala nitong si Antoinette ang sinapit niya sa kamay ng isang pinaniniwalaan niyang aswang. Kasi ganito raw po yun. Papalubog na raw ang araw nang papauwi itong si Antoinette galing sa eskwelahan. At gaya nga ng nakasanayan niya, madalas niyang makita ang isang babaeng madalas din niyang pinagbibilhan ng merienda. Pero sa pagkakataong ito raw ay hindi merienda ang daladala nitong ali. Dahil bigla na lang daw nanlisik ang mga mata habang namumula na rin ang balat nito at ang hindi mapigilang paglalaway. Ang iba pa pong detalye, eto, ipakwento na lang natin kay Antoinette. Antoinette, magandang tanghali sa'yo. Opo, magandang tanghali din po. Ilang taong ka na ngayon, Antoinette? 49. So, ilang taong ka lang no? Noong 1986 talaga natatandaan mo yung taon, ano? Noong nangyari yan. Alam mo, 2 years old pa lang kasi ako noon eh. Ilang taong? Siguro po 10 or 11. Ayan, so batang-bata pa. Kasi grade 4 ako noon eh. Saka correct ko lang po, Ay, hindi merienda. Ay, ano? Ano po, yung tubo, yung sugar cane. Sugar cane. Tubo, yung nginangat-ngat-ngat-ngat mo. Opo. Sinisip-sip mo yung tamis na yan. Pag dumadaan kasi kami doon, kaming magpipinsan, kaming magkakapatid ko. Parang may nakahanda na siya doon na nakahanda na talaga siya na ibibigay niya na sa amin. Kumbaga, nabalatan na yun, malinis na. Hindi po. Yung lang, pinutol-putol lang. Oo nga, pinutol-putol. Kayo na ang maglilinis noon. Sige. Antoinette, saan ba nangyari to? Kasi ngayon, ang sabi, taga-Bagong Silang, Caloocan ka na. Saan nangyari to? Sa probinsya ba? Dyan lang. Dito din. Anong itsura ng Bagong Silang, Caloocan noong 1986 na maalala mo? Ano pa po yun? Wala pa po siya, may transportation pero hindi siya ganon karami. Mag-aantay ka ng jeep. Siguro mga 2 hour bago kasi pagka nilakad yung sa papuntang school namin noon, nasa kalahating oras or 1 hour ganon. Ibig sabihin, hindi pa ganun karami ang tao. Ngayon, marami ng tao dyan, ano? Ay, opo, siktikan na. Marami ng establishment. Pero noong 1986, nung na-experience mo nga ito, ay maluwag pa. Madamo. Matalahib. Opo. Matalahib pa. Sabi mo nga, ibibihira yung mga, meron namang public transport, pero bibihira. Ngayon, traffic na dyan, ano? Sobra. Diba? Kita nyo. Eto na nga. Ang sabi mo, merong lagi kayong binibilhan nyo ba o binibigyan lang kayo? Hindi, binibigay niya lang. Binibigay niya lang sa amin. Nakakatuwaan niya lang kayong mga bata. Mga estudyante ang binibigyan niya. Opo. At biruin nyo, may tubuhan pa sa Caloocan nun, ha? Di ba? Kadalasan na binibigyan niya, ako lang po talaga. Ako po yung nag-aabot. Ako talaga. Okay. So parang pagka binibigyan ka niya, on ordinary days, maayos naman yung itsura nitong ali na to? Hindi mo ba inalam yung pangalan? Hindi naman po. Basta Lola lang yung tawag namin sa kanya. Lalapit ka, bibigyan ka. Ganon. Opo. Pero parang nakaabang na siya dun sa patwalk. Kasi, pag nilakad kasi namin sa kalsada, malayo. Pagka patwalk, malapit-lapit po yung lalakarin namin papuntang school. May lusutan kayo na dinadaanan noon. At nandun si Lola. Andun lang din yung bahay niya. Opo, andun din. Andun din yung mga tanim niya na tubo. Pagkatapos, meron bang pamilya itong si Lola na nadadaanan mo? Naalala mo pa? Hindi, parang siya lang kasi lagi naming napapansin dun sa may, yung gate-gatean niya na kahoy. Yan. Siya lang ang madadaanan nyo ron. Namimigay nga siya ng tubo, lalo na sa'yo. Bakit naman biglang may isang araw na ganun yung itsura niya na sabi mo? Hindi ko po kasi nasa school na kami. Ngayon, cleaners ako.
pagka lahat yan kami, kuya ko, kapatid ko, mga pinsan ko, sabay-sabay talaga kami uuwi kasi isa lang yung time namin. Mm-mm. Dahil dati, umaga't hapon pa yung pasok eh. Yes, oo. Tapos, Morning session, afternoon session. oo. Tapos, yun na. Nag-cleaners ako. Hindi ako nakapagsabi sa kuya ko na cleaners ako. Mm-mm. Tapos, nung tapos na kami maglinis, pinuntahan ko na sa room nila. Nagsabi yung mga teacher na, wala na ang kuya mo, umalis Uwi na silang lahat. Naiwan na ako. Nako. Ayun na. Di ba yung buwan dati, pagka lulubog na yung araw, kita mo na agad yung buwan na maganda na siya. Maliwanag. Sabi ko, Mm. oo, abutin man ako ng dilim, sabi ko, maliwanag ang buwan. Eto na. Sabi ng mga kaklase ko, Mihare, wala ka nang kasama. Sabi ng gano'n ng mga kaklase ko. Sabi ko, hindi. Sabi ko, may makakasabay din ako niyan. Sabi ko, pero ando na yung takot. Kasi yung bata eh. Ayan. Nung naglakad ka na pauwi, may mga kung ilan kayong magkakasabay ba? O dahil nga mga cleaners kayo noon, iilan-ilan na lang rin kayo? Opo, ilan-ilan na lang kami. May nakasabay ako na naglalakad, pero hindi naman hanggang dito sa inabot sa bahay namin. Yung siguro mga 5 meters, ando na siya sa bahay nila. Oo. Siyempre ako dito, malayo talaga sa amin dahil kumbaga sa phase 1 yung school, phase 10 kami dito. Naku, may distansya pa. So, naiwan ka na lang mag-isa na naglalakad nung nakita mo si Lola? Hindi ko siya nakita na siya. Nung nasa catwalk na ako, sabi ko, naku, malayo-layo pa, madilim-dilim na. Sabi ko, pero may buwan. Nung paglingon ko, may maganda akong babae na nakita. Ganda-ganda talaga niya. Sabi ko, ay salamat, may kasabay ako. Tapos, maya-maya, paglingon ko, syempre, di ba yung mga patok, may lusutan, may lagusan, may dead end. Ganon. Pero wala akong narinig na may nagbukas ng pinto o nagsara ng pinto. Sabi ko, nasaan na yung babaeng maganda? Sabi ko. Tapos, ang pakiramdam ko, nung nakita ko siya, pakiramdam ko, bumigat na yung paa ko. Hindi ko na siya maihakbang yung mga paa ko. Nasa na yung babae? Naglalakad din? Yun, nawala. Siya. Tapos, nung mabigat-bigat na yung paa ko na inihakbang ko, maya-maya, may naramdaman ako na naglalakad na. Ayun na yung matanda. Kasi malapit na yun sa bahay nila eh. Antoinette, ito ba yung matanda na nagbibigay sa'yo ng tubo? Oo, ayun yun. Lumapit na siya. Tapos, nasa likuran ko siya, kapalit nung babaeng maganda. Tapos, ang isip ko, sabi ko, nasaan yung babae? Pero ang isip ko talaga, malayo na yung nilalakad ko. Pero yung alam mo yung parang napulikat ka na hindi mo maigalaw yung paa mo. Parang ang bigat-bigat. Ang bigat, mabigat. Oo, mabigat. Parang ang layo ng pupuntahan mo. Oo. Akala mo, narating mo na. Pero hindi mo pa pala maihapag yung mga paa mo. Antoinette, anong oras na to? Mga anong oras na? Sabi mo kasi may buwan na eh. Yun lang. Mga 6 na yon. Pasado alas 6 ng gabi. 6:30. Okay. Oo, mga 6:30 ganun. Tapos, nung paglingon ko, ayun na, nakita ko na yung matanda. Nakita ko na siya na ano na yung mata niya. Tapos, naglalaway na talaga siya. Yung talagang ano niya na ako na makuha, ganon. Tapos, kasi ay, talagang parang hinabol ka na. Oo. Sinusundan niya na talaga ako. Hindi na nga ako makalakad din. Pero ang isip ko, nakakahakbang ako.
Pero yun pala, sa realidad, wala, hindi mo maigalaw yung katawan mo, hindi mo maigalaw talaga. Antoinette, nung Siguro nangyari nga, to, sigurado kang gising ka, hindi ba siya panaginip? Kasi di ba sa panaginip natin minsan, parang bigat na bigat tayo. oo. Hindi ka Siyempre nakatayo makakilos. naman ako nun, Kuya Poy, galing Oo. ako ng school. Oo. Hindi, sinisigurado ko nga na hindi ka ba parang nahimatay nun, nagdiretso sa Hindi, panaginip na ganyan, sa sama ng pakiramdam, sa pagod. hindi naman. Siya Tapos, talaga yung matanda. oo. Tapos sabi kong ganun, sabi ko, yun na nag-pray na ako sa isip ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na makauwi. Ilayo mo po ako dito sa matanda na ito kung ano man yung balak niya sa akin. Mm. Sabi ko, bigyan mo po ako ng magtutulong sa akin na makaligtas dito. Kasi ang isip ko, once na dumikit na siya sa akin, sigurado na yun talaga, wala na. Kasi wala pong CCTV noon. Oh. Hindi, Tapos, hindi kaya bibigyan ka lang ulit niya ng ng kaprasong tubo. 'Di ba kasi 'yun ang nakasanayan niya eh. ang kaso nga, hindi. Bakit siya naglalaway? Bakit nanlilisik yung mga mata niya? 'Di ba pag Antoinette, 'di ba pagka kumakain ka ng tubo, medyo maglalaway ka rin kasi puro asukal 'yan eh. 'Di ba baka kumakain ng tubo yung matanda naman at baka kung kulang na rin yung ngipin. Wala naman. Hindi naman. Tapos, So talagang palapit tapos sa'yo, parang kukunin ka, yung kamay niya naka-extend na, ganyan. Ganun yun? oo, parang ready na talaga siya, ready. Mm-mm. Tapos, nung pagkatapos kong mag-pray sa isip ko, Mm. maya-maya, may mama na lumabas dun sa kabilang pathwalk. Mm. So, yung narinig ko na lang, sinigawan niya yung matanda na, oy, bata, yan. Yun lang yung narinig ko na salita na sa kaisipan ko. Tapos, eto na yung sinasabi mo, Kuya Poy, na blanco. Eto na yung naihatid na ako sa bahay namin na wala akong alam. Mm. Yung lalaki, yung mama ito. Bata pa siya na lalaki. Oh, naisabay ka. Nung sinigawan, nasigawan niya yung yung matanda na, oy, bata pa yan. Mm-mm. Yun, umalis yung matanda. Tapos, ganun. hinatid na ako nung lalaki dito sa bahay namin. Parang Kasi noon, nabugaw yung matanda, buti nabugaw. opo, Mm. oo. Kasi noon, kahit na malayo yung bahay mo, Mm. alam nila kung saan ka nakatira. Mm. Ilan Kasi lang mga ganun bahay nun? Oo, ganun palang karami yung bahay noon. Mm-mm. Tapos, nung naihatid na ako rito sa bahay namin, Oh. nagulat yung mama ko kung bakit may kasama akong lalaki. Mm-mm. Sabi, ayun, kinuwento nung lalaki na yun nga, nabagat nga ako ng aswang. Na ano? Nabagat. Ano? Yung binantayan ba ng aswang? Akmang kukunin, ganun. Oo. Mm. Kaya sabing ganun ng lalaki. Sabi niya, buti lumabas ako, may bibilhin ako. Sabing ganun ng lalaki sa mama ko. Pero ako, parang nawalan talaga ako ng ulirat ng time na yun. Mm-mm. Naku, talaga nakakatakot yan. At sabi mo, 10 years old ka na nung Oo, nangyari. diba? Kasi malinaw na ang memory ng isang bata na may 10 years old. Marunong na sa math yan, marunong na sa English, Filipino. Alam na eh. 'Di ba? Tsaka, Oo. hindi. Sabi mo naman kanina, wide awake ka. Ano nangyari Oo. yan? Mahirap man paniwalaan, pero ikaw ba ay isa doon sa mga nagdududa pa noon sa mga aswang-aswang, doon sa mga multo? Hindi. Totoo na talaga yon. Totoo talaga kasi sa amin nga, dahil taga-Capiz ako eh, Rojas. Siyempre, naririnig-rinig ko na rin yung kwentuhan ng mga lola ko, ng mga mama ko. Yeah. Na ganyan nga, nababandaanuhan sila na may na-encounter din sila na ganyan. Kaya parang, Okay. po. Sige. Antoinette, nung nalaman na ng nanay mo na yun nga, meron nagtangkang kumuha sa'yo na sabi nga ay, sabi, nung lalaki, aswang, dumaan ka pa ulit dun sa lugar na yun? Inireport nyo ba sa kinauukulan? Kasi taga dun yung
Yung matanda. Dumadaan kami doon, pero hindi na namin napapansin yung matanda. Iba na yung doon, yung tumira. Yung barong-barong niya, nandun pa? Hindi naman kuya po'y barong-barong, maganda yung bahay. Maayos na bahay. Opo. Kala ko barong-barong. Hindi. Kaya hindi mo siya mapaghihinalaan na ganun siya. Hindi kaya nung naglalaway siya, alam mo kasi, eto lang ha, minsan kapag kaganyan ang stroke ay nakapaglaway. Sabi mo, may edad na, hindi kaya na-stroke siya nung panahon na yun na tumihingi ng tulong sa'yo? Hindi, siguro bantog na rin yun siya kasi bakit kilala siya ng lalaki? Kilala na gano'n. Tsaka nabugaw no? Oo. Nabugaw. Bakit siya, nung bakit sinabi, niya bata pa yan. Oo. Umalis Umalis. Kung hihingi ng tulong, siguro higa na lang, di ba? Maano siya doon. Oo. Tapos nawala na siya noong mga sumunod na araw, hindi na nagpakita. Oo, hindi na namin siya doon nakikita, wala na yung mga nakalatag-latag doon na tubo para ibigay sa amin, wala na. Sabi mo kanina namumula yung mata, tapos yun nga naglalaway. Sigurado ka ba na tubo lang ang nakatanim doon sa taniman niya at walang marijuana? Wala naman siguro. Sigurado ka? Tsaka Sana hindi ko naman alam pa hindi ko naman alam yung anong klaseng dahon yun. Hindi kasi namumula mata, baka kaya ka hinahabol o huwag ka magsusumbong. 'Di ba? Baka may pala siya doon. Hindi pero biro lang. Ngayon ba, yung lugar na yon, Antoinette, taga diyan ka pa rin, ano? Opo. Yung lugar na yun. Nagkaanak na ako rito. Nagkaanak, wala pa namang apo. Meron na. Meron na rin. Kita mo naman. Pero yung kwentong yan, sigurado ko na ipapasa mo na rin doon sa salin lahi mo. Lagi ko pong kinukwento sa kanila. Pero kumusta na yung lugar na pinangyarihan yan? Ano na po, maayos na. May mga na building. Minsan dinadaanan namin, tinuturo ko pag kami kasama kong anak ko. Sabi ko, dito nangyari yun sa akin noon. At iba na rin yung mga nakatira. Iba na po. Yan. Antoinette, ito na lang, paalaala natin para doon sa mga hindi naniniwala o ipinagsasawalang bahala. Wala naman kasing masama kung hindi ka maniwala sa mga aswang, sa mga multo, walang pero yung ipagsawalang bahala, yung insultuhin pa na, hindi ko pa naman na-experience Diba? Ayun, maniniwala. May mga ganyan kasi, di ba? Ang katwiran, nagiging bastos patuloy para doon sa mga, sabi mo nga, isa ka doon sa mga nakaranas. Sino ba naman nag-expect? Binibigyan ka pa nga ng tubo Tapos biglang habulin ka na nitong, nitong mga huling araw at hindi mo na siya nakita ulit. At inaakusahan ng aswang yung matandang ito. Anong masasabi mo dito sa mga tao na, sige, hindi kayo naniniwala, okay lang yan. Sa mga kwentong ganito, sabihin nyo, bahala kayo. Pero anong mga pwedeng paalaala mo para sa kanila? Ang kasi, ayan yung sinasabi na realidad ng mundong ito. Totoo yan. Dahil nung pinagsak si Satanas dito sa mundo natin, kasama na yung mga yan. Yung mga aswang, yung mga evil spirit, kasama niya na yan. Ayan na yun ang gugulo sa atin. Ngayon, eto na lang yung aanhin natin na kung paano mo haharapin. Na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Lord para harapin natin yung mga ganyan. Gaya nga sa akin na, Lord, panalangin ko nung na habang nangyayari sa akin yun. Na Lord, iligtas mo po ako. Yan. Doon sa prayer na yon, na although bata ako, pero andoon yung sa inner heart ko na may magligtas sa akin. Ayun yung tinugon ng Diyos. Yan. Di ba? Panalangin pa rin, mga kapatid, ang magliligtas sa atin. Taus-pusong pananalangin yan, ha? Totoo yun. Tsaka, eto pa, may idadagdag ako na kung hindi talaga maniwala yung mga tao. Yung anak ko na panganay, 30 years old na siya ngayon. Ngayon, siguro mga nasa 20 plus lang siya noon. Talagang alam ko na kasi ang tunog ng aswang ay tik-tik or wak-wak.
ang tunog ng tiksik, pagka malapit, malayo yon. Oh. Pagka malayo ang tunog, malapit yon. Na. Okay. Oo. Ngayon, sabi kong ganun, ako, may tunog na naman ng tiksik. Sabi ko, maya-maya, andito na yung anak ko na panganay. Tapos nagkwento siya, sabi niya, Ma, may naghatid na naman sa akin. Sabi ko, oo, narinig ko. Sabi ko, loko-loko ka talaga. Sabi kong ganun sa Pero kanya. alam mo, Antoinette, mas maganda siguro, ibang kwento yan no? Ibang kwento yan. Yung anak mo ba, pwede nating makausap din sa karanasan niyang yan? Nasa kasi siya, nasa Nueva Ecija Di bale. Hindi, medyo kulang na kasi tayo sa oras, pero kukontakin ka namin, Antoinette, kung papaano na makontak natin. Maraming salamat na muna dito sa iyong ibinahaging kwento, ha? Mula pa nung 1986 na 10 years old ka. 'Di ba? Na hindi mo inakala na totoo, pero may bahid katotohanan din talaga ang karanasan mo. Antoinette, maraming salamat. Oo. Pero ito lang yung ko na huling salita. Yes. Makapangyarihan ang Diyos natin kesa dito sa mundong ito. At kung sino man yung espiritu na yan na gumagala dito sa mundo natin, maniwala lang tayo na ang Diyos natin kaya tayong iligtas sa pamamagitan ng dugo na tumigil sa cross. At sa pangalan ni Jesus, yun ang makapangyarihan. Yan. Maraming salamat sa iyo, Antoinette. Yan naman po ang atin talagang laging pinapaalala para sa inyo, mga kapatid. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.